Narito na ang wakas ng mundo. Sa gabi, habang natutulog si Hanyena, siya ay tahimik na nagdaing. Nasa panaginip siya na nasa paaralan pa rin at nakatulog sa kanyang mesa. Muling nagdaing si Hanyena habang natutulog pagkatapos ay umupo at sinabi, "Inne. Ay, napakasamang panaginip mga zombie, seryoso ba?" Lumingalinga siya at sinabi, "Ano ba to? Umalis na ba ang lahat papunta sa bahay?" Tiningnan niya ang orasan at sinabi, "Sandali, bakit hindi ako ginising ng kahit sino? 5:30 na ng hapon." Sinabi ni Hanyena, "Anong oras na ba ito?" "Naku, malalate ako sa cram school." Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pintuan at nabangga si Jung Minjun kaya sinabi niya, naku. Ano ba ni?" Habang tinitingnan si Jung Minjun, sinabi ni Hanyena, Jung Minjun." Tahimik na nakatitig si Jung Minjun sa kanya. Sinabi ni Hanyena, Ano ang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka umuwi?" Tahimik pa rin si Jung Minjun habang nakatitig. Sinabi ni Hanyena, "Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Anong problema mo? Hindi mo man lang ako natitigilan noon." Bigla, hinawakan ni Jung Minjun ang maselang pulso ni Hanyena at sumigaw si Hanyena, "Kya!" Ipinisil siya ni Jung Minjun sa pader. Naramdaman ni Hanyena ang kakaiba habang nakatitig kay Jung Minjun at sinabi, Jung Minjun, anong nangyayari?" Nagtataka at pinawisan siya, "Gusto mo ba akong patayin? Pakawalan mo ako." Bulong ni Jung Minjun, "Naku. At sinabi, "Heto, bruha. Masarap ba sa'yo na lagi mo akong baliwalain?" Nalito at nagulat si Hanyena. Sinabi ni Jung Minjun, "Kahapon ng gabi. Noong nakaraang linggo. At 2 linggo na ang nakalipas, sadyang nilait mo ako, tandaan mo. Tinitignan mo akong parang dumi sa paaralan. Bakit ngayon ka bigla nakikipag-usap sa akin? Dapat ba kitang tratuhin ng ganoon din?" Namula si Hanyena at pinawisan habang sinasabi, "Ano? Ganoon ba?" Lumingon siya at medyo natuwa sa sarili at ikaw ay isang talunan. Bakit biglang ganito ang tono mo?" Sabi ni Jung Minjun, "Tahimik ka. Sabihin mo akong talunan isa pa at tatapakan kita sa likod." Sabi ni Hanyena, "Pakawalan mo ako. Bakit ka sobrang lakas? Kung magpapatuloy ka, iiyak ako." Sabi ni Jung Minjun, "Iiyak ka lang kung gusto mo. Tayo lang dalawa dito ngayon. Nagmamayabang ka pero hindi ka naman lumalaban. Hehehe, parang matapang sa labas pero cute ka pala." Sabi ni Hanyena, "Tatahimik ka. Ayoko pang tumingin sa isang pulubi na gaya mo." Sabi ni Hanyena, "Kung magpapatuloy ka sa pakikipagtalo, hindi lang salita ang susunod. Maaring saktan talaga kita." Sabi ni Hanyena, "Ano? Sasaktan mo ba ako? Sige nga, subukan mo. Mahinang talunan ka Sabi ni Jung Minjun, "Gusto mo bang subukan kung mahina ba ako? Seryoso ako, sasaktan kita." Sa realidad, bulong ni Hanyena sa sarili habang nananaginip iisang tarantado si Jung Minjun. "Kung magpapatuloy ka, ako ni." Naramdaman niyang maganda sa sarili at umungol, tapos tahimik siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at sinabi sa sarili, "Panaginip ba yon? Anong klaseng bangungot yon?" Bigla niyang nakita si Jung Minjun na malapit sa kanya at nagtanong ng naguguluhan, Yakap-yakap niya si Jung Minjun ng malapit, ginawang unan na mainit ng tao si Jung Minjun. Nagulat at nalito siya. Pinawisan at namula habang sinasabi sa sarili, Anong nangyayari? Dumating ba akong natulog na niyayakap si Jung Minjun? Dinampot ba niya ako at inilapit dito? Ito ba ang dahilan kung bakit ganito ang panaginip ko? Grabe, tarantado talaga. Pwede ba niyang fineke na natutulog siya at ginagawa ito ng sadyang? Inalis niya ang kamay niya kay Jung Minjun. Tahimik na humilik si Kang Hakchol sa sopa. Nananatiling malapit si Hanyena kay Jung Minjun, dinidikit ang malambot at malaki niyang dibdib sa braso nito at sinabi sa sarili, Nakakainis ka, Jung Minjun." Matyagang tiningnan niya ito at sinabi sa sarili, pero may kakaiba talaga. Dati, sigurado akong amoy baho siya ng basement o kung ano pa. Kaya ayoko siyang mapalapit sa amoy na yon. Pero ngayon wala akong amoy na ganoon.
Tahimik na natutulog si Jung Minjun habang nakasandal ang braso sa maselang, malambot at malaki niyang dibdib. Amoy ni Hanyena si Jung Minjun nang malapit at sinabi sa sarili, naligo ba siya? Ngayon amoy mabango siya. Pero bakit? Bakit bigla siyang mukhang gwapo? Nananaginip pa ba ako? Nasira na ba ang utak ko dahil sa apocalypse? Hindi naman ganito ang itsura niya dati. Dahil lang ba to sa tinanggal niya ang salamin at nakapikit siya? Biglang dumilat si Jung Minjun at nakita niyang si Hanyena ay sobrang lapit sa kanya at nakatitig. Naguluhan si Hanyena at nagsabi, ha? Nagpanik siya at sumigaw, "Waa!" Pagkatapos ay sinuntok niya ng malakas si Jung Minjun at sumigaw, "Kya! Malibog kang hayop!" Gah, daing ni Jung Minjun sa sakit. Biglang bumangon si Kang Hakcheol at itinutok ang assault rifle sa kanila. Anong nangyayari? Tumigil kayong dalawa. Agad na sinabi ni Jung Minjun, hindi, wala ito, Hakcheol. Matulog ka na lang ulit. Tinakpan ni Hanyena ang katawan niya at sumigaw, "Ikaw. Tinitigan mo ako ng malapitan." Nahulog ang puso ko sa kaba. Sabi ni Jung Minjun, "Gising." Bakit, hindi ba gising ka na nang dumilat ako? Sumagot si Hanyena, "Hay hindi pa. Nang dumilat ako, gising ka na." Napakunot noo si Jung Minjun. Ha? Parang mali. Inis na sabi ni Hanyena, "Ito na ko naman." Napatulala si Jung Minjun. "Sumigaw ka sa akin at sinuntok mo pa ako eh." Bigla siyang sinipa ni Hanyena sa mukha gamit ang kanyang perpektong paa. "Ang kulit mo, nakakainis." Ak, sigaw ni Jung Minjun sa sakit. Nagkubli si Hanyena sa ilalim ng kumot habang nakatitig si Jung Minjun sa kanya, naguguluhan at pinagpapawisan. "Ako? Sinigawan ko ba si Hanyena?" Tanong ni Kang Hakcheol, "Jung Minjun, sinigawan mo ba talaga siya?" Sumagot si Jung Minjun, "Hindi." "Nagsalita ba ako habang natutulog?" 2:15 ng madaling araw. Ilang sandali pagkatapos sa labas. Sabi ni Kang Hakcheol, "Makinig kayo ulit. Kapag nakuha namin ng propesor ang ambulansya, gaya ng plano, ibabalik namin ito agad dito. Pagdating namin, Yena at Minjun, buksan nyo ang garage shutter para maipasok namin ang sasakyan, ihagis ang mga supplies sa likod, tapos alis tayo agad. Naiintindihan?" Sabi ni Jung Minjun. Sabi ni Kang Hakcheol, "Umalis na kami." Sabi ni Hanyena, "Mag-ingat ka, Kang Hakcheol." Sabi ni Moonjun, "Ingat ka, mahal." Sabi ni Seo Jae-hun, "Huwag kang mag-alala." Maya-maya pa, habang tumutulo ang tubig sa plangganang walang laman, kumapal ang maitim na ulap ng hamog sa mga kalsada. Gamit ang binoculars, sinuri ni Jung Minjun ang paligid. Tahimik siyang naghintay, nakatingin sa malayo. Tanong ni Hanyena, "Wala pa rin sila?" Sagot ni Jung Minjun, "Sobrang kapal ng hamog ngayon." Nag-alala si Hanyena. "Huwag mong sabihing may nangyari. 1 oras na ang lumipas in." Sabi ni Jung Minjun, "Sabi nila, nasa 1 kilometro lang ang layo ng sasakyan, kaya kung maglalakad ng alerto, aabuti ng mahigit 30 minuto paakyat. At may mga infected pa sa loob ng ambulansya, kaya baka natagalan sila doon." Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa malayo. Nagulat sila pareho. "Bibaril ba yon?" tanong ni Hanyena. "Si Hakcheol ba ang bumaril?" Sagot ni Jung Minjun, Hindi. Hindi yon tunog ng baril ni Hakcheol. Iba ang tunog di." Sabi ni Hanyena, "Ano? Kaya kung ganoon, sino ang bumaril?" "Baka yung mga taong dumating kahapon," sabi ni Minjun. Pinagpawisan si Hanyena sa kaba. Tumayo siya, tinakpan ang bibig at ilong, at sabi, Tanong ni Jung Minjun, "Anong meron?" Sagot ni Hanyena, "Ano to? Anong klaseng amoy to? Sobrang baho, parang masusuka ako eh." "May papalapit eh." "Ha?" bulong ni Jung Minjun, naguguluhan. Biglang may sumigaw, "Buksan niyo ang pinto." Napatayo si Jung Minjun at tumingin sa unahan. May nakita siyang lalaking tumatakbo palapit sa kanila. "Hugh! Bilisan mo! Buksan niyo ang pinto," sigaw ng lalaki. Isinip ni Minjun, yung taong dumating kahapon. Tanong ni Hanyena, "Sino yon?" Sagot ni Jung Minjun, "Siya yung dumating kahapon ng umaga." Bakit wala ang kotse nila? At may isa pa silang kasama noon. Pagdating ng lalaki sa gate, hinal na hinal siyang nagsabi, "Ha? Huff eh." Kumatok siya gamit ang baril niya.
Bibuksan niyo ang pinto. Pakiusap, papasukin niyo ako. Tanong ni Jung Minjun, ikaw yung kahapon, di ba? Nasaan ang kasama mo? Sumagot ang lalaki, inatake siya at namatay. Hindi pa ba bumabalik si Hakchul? Bakit hindi siya sumasagot sa radyo? Mahinang bulong niya, may halimaw, Li. Pagkatapos ay sumigaw, inilay halimaw. Hindi tinatablan ng bala. Gamit ang binoculars, tumingin si Jung Minjun sa harapan, pinagpapawisan sa takot, nag-aalangan kung bubuksan ang gate. Hindi. Hindi maaari. Sa malayo, sabi ni Lee Bongyu-han. Yan na. Nasaan? Ka. Naalala ni Minjun ang sinabi ni Bongyu kahapon, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Bongyu Opa. Ngayon, naglalakad si Bongyu ng mabagal, pabulong, aking Instagram. Bakit ayaw mo akong i-accept? Naalala ni Jung Minjun ang nakaraan niya habang naglalaro ng zombie game, Hoy Hoy. May matabang zombie sa ping location. Tumakbo ay le. Isip ni Jung Minjun yung naiisip ko noon. Yung kaba sa dibdib ko. Kung may kahit kaunting connection lang. Ibig sabihin, totoo na ang pagbagsak ng mundo. Naalala niya ang isang boomer sa laro niya at ngayon, si Lee Bongyu ay naglalakad na parang ganoon din nagpatuloy siya sa pag-iisip at ngayon, ang takot ko naging katiyakan. Yung goal ni Bongyu and Nay. Yan na aai. At mahina namang bulong ni Jung Minjun sa sarili at sa wakas, sigurado na ako. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.